Isang magandang mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Ang pagpapala nawa ng ating Panginoon ay sumasa atin lahat. Magkaibigan, dito na po tayo sa mga awit 87. Ito po ay awit ng pagpaparangal sa Jerusalem. Isang awit na kata ng angkan ni Korah. So ito po magkaibigan ang mga awit 87 po. So ito ay pagpaparangal sa Israel. So sa bawat bansa mayroong tinatawag na, 'di ba, mayroon tayo sa ating Pilipino. Mayroon tayong national anthem. Tapos mayroon tayong core values, tapos may mga awit tayo ng mga pagparangal sa bansang Pilipinas. So tayo ay isang bansa na mayroong 4 core values: makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. So napakaganda yung ating core values, no? Mayroong isang nagsabi po na tayo lang daw po ang may 4 na core values. So ito po ang sabi niya, no? So kaya sabi niya, ang Pilipinas ay walang ibang magmahal kundi ang bansang tayong mga Pilipino. So dito mga kaibigan, aking babasahin dito sa mga kaibigan, no? Aking babasahin dito sa 1. Sa bundok ng Sion itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito ay higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Maraming salamat po sa iyong pagpapala. Maraming salamat po, Lord. Salamat sa pangalan ni Jesus na aming po yung tagapagligtas. Lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. So aking babasahin mga kaibigan, sa bundok ng Sion itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang banal na lungsod, ang lungsod na ito ay higit niyang mahal sa alinmang bayan sa angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat ng iyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Mga kaibigan, napakaganda, no, na tayo po ay magkaroon ng testimony o kaya parang pagsakwan, mayroong word na ginamit na blessing report. So halimbawa tayo ay nakaranas ng napakatinding sakit tapos tayo ay gumaling. So dapat daw po yun ay ating i-share para so halimbawa yung mga, kasi ngayong panahon sa ating bayan mayroong group na, halimbawa yung mga person needs special attention o kaya may isang sakit na halimbawa Cancer Society of the Philippines, parang may ganun, diba? Tapos dito yun po ay tumutulong para parang palakasin ang bawat isa, no, na hindi mawala ng pag-asa, no? Kasi mayroon namang mga cancer na sakit na maraming survivors, no? So kaya napakaganda pag mga kaibigan, no, na ang bawat isa, kasi tayo ay social being. Kaya kailangan po na ito ay makatulong po sa atin. So halimbawa grupo ng mga need special attention, so yung group na yun, so pagsama-sama, kasi mayroon din silang palaro, no? May palaro rin, at saka siyempre may mga privilege, no? So makatulong po sa maka-inspire sa bawat isa, no? Kasi pag tayo nag-iisa, tayo po ay malungkot, no? 'Di ba, pag tayo nag-iisa ay malungkot po tayo. Subalit pag tayo may kasama, no? Tulad ng mayroon akong narinig na ang sabi niya pag ako nag-isa kumakain sa bahay, konti ang aking kain. Subalit pag dito sa inyo na marami akong kain, no? So ibig sabihin na ang kasama natin
maka-inspire sa atin, no? Kaya mga kaibigan, gawin natin na magiging pagpapala sa bawat isa. Kasi ang pagpapala ay hindi lamang sa pera, no? Kundi ito ay sa magitan din po ng ating presensya, no? May isang babae na may problema. Pumunta siya ngayon sa isang lalaki, gi-share niya yung kanyang problem. At sa kanyang pag-share ng problem, pagkatapos niya, di ba, nagkwento, ang lalaki naman, hindi no? Ang ginawa lang ng lalaki ay, lang po siya. Ang ginawa niya ay, nakinig lang po, no? Alam mo po, pagkatapos na ma-share ng babae yung kanyang problem, ang sabi niya, salamat, dahil nakinig ka sa akin, ang aking puso ay magaan na ngayon, no? So, kaya napakaganda mga kaibigan pag gano'n, no? So, we can give blessings not only through money, no? O kaya hindi lamang sa pera, kundi ito ay sa magitan din ng ating presensya at ang pakikinig, no? Sa ating mga, sa English, mayroon tinatawag na macro skills, no? So, yung ating macro skills, mga kaibigan, ay ito ay yung macro skills, ang pinaka-mahirap daw ay ang listening, no? Ang listening daw ang pinaka-mahirap, no? So, tama, dahil napakahirap, no? Tapos sabi ng isang obispo, sabi niya, tinanong niya kami, no? Sabi niya, bakit tayo ay may dalawang tainga, may isa tayong bunganga, no? Tapos siya rin nagsagot, no? Sabi niya, dahil po yan sa na tayo ay dapat minsan lang magsalita at maraming beses makinig, no? So, tama naman, no? Kasi, dapat makinig tayo, no? Dahil sa ating pakikinig, ito po ay napakagandang pagpapala sa nakikinig sa atin. So, di ba? Siya, no? So, pag tayo ay makinig, ito ay napakalaking pagpapala sa taong tayo ay nakikinig, no? So, di ba maganda pag yun po ang ating gagawin, no? Dahil ito ay makatulong po sa atin, no? Kaya napakaganda mga kaibigan pag tayo ay makinig, dahil ito ay makatulong po sa ating kapwa, no? Kaya napakaganda mga kaibigan pag tayo ay makinig sa problem ng iba, no? Kasi ang mga psychologists, ang sabi ng isa sa mga nagsabi po ay, mga psychologist daw ay wala namang ginagawa yan na kundi makinig lang. Kasi ang guidance naman ay hindi tayo pwede na tayo ang magsabi, no? Kundi tayo makibigan ay siyang no? Tayo ay makinig po lamang. Kasi di ba hindi naman maganda na hindi tayo nakinig, sabali tayo ay nag-advise na o nagsalita na. So, ituloy ko po muna mga kaibigan, no? Dito na po tayo sa bagay o lungsod ng Diyos. Kapag isinulat ko ang mabansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin ang bansang Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sayon, sabihin nila, ang lahat ng bansa na ay nasakupan siya'y palakasin ng kataas at patatagin ng kataas-taasan. So dito mga kaibigan, so alam naman natin ang story ng Israel, no? So marami silang kaaway, subalit sila'y nananalo dahil si Lord ang kanilang
tagapagtanggol. Kaya napakaganda mga kaibigan na ating isipin, no? At tapos nakalagay doon kung sino man ang siyang magpala sa Israel ay pagpapalain niya. Kung sino man ang magsumpa sa Israel ay kanya ang susumpain. So kaya napakapalad natin ha. Tayo ay tinatawag natin na tayo ay sa Israel, no, na i-bless natin ang Israel. Ang Pilipinas, no, mapalad tayong mga Pilipino. Alam niyo pa mga kaibigan kung bakit? Dahil ang Pilipinas ay sa panahon ng World War II ay nagkukup ng maraming mga Diyos, no, maraming mga taga-Israel. Tapos during that time ni Carlos Peromulo, nagkaroon ng botohan sa United Nations kung gawing bansa ang Israel. Nagkaroon ng tie, mga kaibigan. At sa tie na yon, ang tiebreaker ay ang Pilipino sa magitan ni Carlos Peromulo. 1948 naging bansa po sila ulit, mga kaibigan. So, natatag ang Israel. So yan, mga kaibigan, no? So kaya tulungan natin, ipag-pray natin ang Israel. So dito tungkulin natin yan na ipag-pray natin ang bansang Israel. Ha? So aking babasahin na yan. Ha? Si Yahweh ay gagawa ng isang talaan sa lahat ng taong duoy mamamayan. Sila ay aawit, sila ay sasayaw at sila sabay-sabay na magsasabing, ang aking mga pagpapalay, ang Siyon, ang bukal. So, totoo naman po mga kaibigan. Ha? Hindi lingid sa atin na si Lord ang source ng lahat ng bagay. No? Siya ang source ng lahat ng bagay, mga kaibigan. No? Kaya mga kaibigan, alalahanin natin ang ating Panginoon, siya ang ating Jehovah Jireh. No? So, ibig sabihin siya the great provider. So, ngayon yung bakit nagkaroon ng Jehovah Jireh? Kasi nung si Isaac ay in-offer, no? So si Abraham ay tinawag ni Lord, Abraham, ihandog mo sa akin ang kaisa-isang mo anak na si Isaac. So ngayon, walang atubili si Abraham, no? So ngayon, in-offer niya si Isaac, no? Nagkaroon sila, mga kaibigan, ng nagkaroon sila ngayon ng ano ba ito, no? Nagkaroon sila ng tinatawag natin na tinawag si Abraham, sa i-offer mo si Isaac. So ngayon, naghanda ngayon si Abraham, naghanda siya. So nagdala sila ng kasama ang kanyang mga utusan, nagdala sila ngayon ng nagdala po sila ng makahoy na tapos yung doon na sila, yung malapit na, sabi ni Abraham, sabi niya, dito lang kayo, babalik kami ni Isaac. So ngayon, mga kaibigan, so yung inadana nila yung inanda na po nila yung inanda na po nila yung altar. So ngayon, sa kanilang paghanda ng altar, na ngayon, so yung sabi ni Isaac, sabi niya, saan, kung ano mang tawag niya, sabi niya, Daddy, saan ang saan ang ihahandog natin? Tapos yung sabi niya, saan ang ihahandog natin? So dito, wala di inano si Juan, ginapos niya kaagad si Isaac. At saka handa niya ng Juan, yung itaas niya yung kanyang punyal. Ngayon, yung itaas niya yung kanyang punyal. Na ngayon, no? May sumigaw, Abraham, wag mong saktan ang bata. Ayan. Tapos paglingon ni Abraham, mayroon ng tupa, mayroon ng kordero na kanyang ihahandog. Kaya
Pag tayo ay sa ating Panginoon, napakapalad po tayo. Dahil siya yung ating Jehovah Jireh. Kaya napakapalad tayo mga kaibigan. Pag tayo ay sa ating Panginoon, dahil siya po ang ating Jehovah Jireh. So, kuwan siya. Kung ano man kailangan natin sa magitan ng prayer, ipoprovide po niya, no? Kaya napakaganda mga kaibigan pag tayo ay sa ating Panginoon. Napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon. Siya ang ating Diyos na makapangyarihan. Kaya pag tayo ay sa Kanya, wala tayong problema. Ha? So yan, mga kaibigan. Salamat tayo ang ating Panginoon ay siyang ating tinatawag natin na siyang ating sandigan. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya ng Diyos po na maga sa bawat isa. Tayo na po ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pagpapala. Maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po na ikaw ang bukan ng buhay. Ikaw, Panginoon, ang source of everything. Lord, maraming salamat. Sa iyo lamang ang kapunang kalbutin, O Lord, sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon sa kapagligtas. Lahat po ay magsabi na Amen and Amen. God bless us all. Maraming salamat mga kaibigan sa iyong mga pagsubaybay. God bless us all.